Nakaimbento ng isang nasal spray na makakatulong sa mga taong may psychiatric disorder tulad ng autism sa Norway. Nagdadala umano ito ng hormone na tinatawag na oxytocin papunta sa utak. Si Bernice Galanta sa detalye. Hindi ordinaryong pampaluwag sa paghinga ang nasal spray na ito. Ang kaibahan, nagdi-deliver ito ng mga hormone na tinatawag na oxytocin papunta sa utak. Ayon sa mga eksperto sa Norway, ang hormone na ito ay makakatulong sa mga mayroong psychiatric disorder tulad ng autism at schizophrenia upang ma-improve ang kanilang pakikipag-socialize. To operate the device, the patient inserts the device into the mouth and into one nostril. The patient takes a deep breath, closes the lips around the mouthpiece and exhales into the device. The airflow carries the drug particles deep into the nose beyond the nasal valve. Sa pamamagitan umano ng naturang imbensyon ay madaling makakarating mula sa ilong papunta sa utak ang gamot. You are able to get the drug higher and more posterior into the nasal cavity, so you're able to reach a larger fraction of the nasal mucosa and also to get a higher fraction up to the upper part of the nose, which is essential to achieve nose-to-brain transport. Ligtas din umano ang paggamit ng spray dahil hindi mataas na dosage ng gamot ang napapadala nito sa utak. Sa eksperimento, isang grupo ng mga kalalakihan ang sinubukan. Pinakitaan sila ng mga larawan ng mga tao na may iba't ibang emosyon. Napag-alaman na kapag nakasinghot ng oxytocin ay mababawasan ang senyales ng social dysfunction ng mga may psychiatric disorder. Maganda rin ang naging response ng mga user na may mas malaking nasal cavity. Sa ngayon ay patuloy ang mga isinasagawang pagsusuri sa naturang device bago ito maaprubahan. You must blow hard to get the medicine. You should feel the medicine go deep inside your nose. Repeat with the opposite nostril. Set deep, adjust aim, blow and press. Para sa Eagle News, Bernice Galanta, 9-1 with 25.